mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong hawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuman at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob, upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod, at sa mga utos mo kami naway makasunod, sa iyong patnubay at pagtataguyod, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sabi ng Panginoon: Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa inyo lamang makakatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog
na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng ulibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila yayabong na gaya ng isang halaman, mamumulaklak na parang puno ng ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Efraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mangangahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika na aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis. Ipinababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap. Iniligtas kita nang ika'y tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat, at sinubo kita sa Batis Meriba. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipakakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo.
Sinabi na ko mahal, kasalanan ay kaligdan, pagsuway ay pagsisihan, maghari ng lubusan ang buong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ang tanong po kay Jesus sa Ebanghelyo, ano raw ang pinakamahalagang utos sa lahat? Tanong ko po sa inyo, ano po bang pinakamahalagang utos? Utos po ba ng nanay? Hindi naman. Utos ng asawa? Hindi rin po. Maliwanag po sa atin na ang pinakamahalagang utos sa lahat ay ang utos ng Diyos. Mahalin ang ating Diyos ng buong katauhan natin at mahalin yung kapwa gaya ng ating sarili, gaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. At sa dulo, nung sumang-ayon yung eskriba sa ipinahayag ng ating Panginoon, ano pong sinabi ni Jesus sa kanya? Malapit ka nang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Ngayon pong narinig natin ito, tayo rin po ay malapit nang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Sabihin niya sa katabi niyo, malapit ka na. Malapit ng ano? Mapabilang sa kaharian ng Diyos. Ano pong sinasabi at ipinapahayag po nito? Napakahalaga po na yung unang step patungo sa paghahari ng Diyos ay dapat alam natin. Alam natin kung ano yung inuutos, ano yung mensahe ng Panginoon. Pero hindi sapat na alam natin. Dapat sang-ayunan din natin. Pwedeng marami tayong napapakinggan, marami tayong nalalaman sa pananampalataya natin. Pero kung minsan, hirap na hirap tayong sumang-ayon dito dahil yung ating mga buhay taliwas sa itinuturo ng ating pananampalataya. Unang step,
dapat alam natin. Ikalawa, dapat sinasang-ayunan natin. At ang pinakamahalaga, ikatlo, dapat isinasabuhay natin. Tunay lamang tayong mapapabilang sa kaharian ng Diyos kapag ating sinusundan kung ano ba yung iniuutos ng ating Panginoon. Ito yung ating daan. Ito yung ating tulay patungo sa magandang buhay. Dito pa lamang sa lupa na ito hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, ito po yung una kong paalala. Hindi sapat na alam natin. Hindi sapat na sumasang-ayon tayo. Magiging sapat lang kapag yung kaalaman natin, yung pagsang-ayon natin, nakikita sa mga buhay natin. Kaya ito po yung una kong paanyaya. Tingnan natin yung ating mga buhay. Isinasabuhay ba natin yung ating napapakinggan sa tuwing tayo'y humaharap sa Diyos? At kung makita po natin na may mga pagkakataon na hindi natin isinasabuhay, nahihirapan tayong isabuhay, unti-unti po tayong humingi ng lakas sa Diyos para maging tapat tayo sa pagiging mga anak niya. Yung ikalawa pong gusto kong tingnan natin sa umagang ito ay tingnan po natin yung pinakamahalaga daw na utos. Simple lang naman po, umibig. Pakisabi nga po ng lahat, umibig. Umibig. Sabihin sa katabi, umibig ka. Pero ang tanong po sa atin ngayon, naiuutos ba ang magmahal? Anong ibig sabihin ng pag-uutos ng Diyos na tayo ay magmahal? May dalawa pong akong ibibigay na paliwanag. Kapag ang Diyos, anong ibig sabihin ng Diyos kapag siya ay nag-uutos na tayo ay magmahal? Unang-una po sa lahat, ang ibig sabihin po kapag tayo ay inuutusan ng Diyos na tayo ay magmahal, ito ay malaya. Kapag nag-uutos ang Diyos, ibig sabihin yung tugon, nakadepende po sa atin. Hindi ipinipilit ng Diyos na tayo ay magmahal. Ang gusto ng Diyos, ang nais ng Diyos, hindi pilitin tayo. Gusto niya, piliin natin ang magmahal. Malayang pagpili sa pagmamahal sa Kanya at pagmamahal sa ating mga kapwa. Hindi po nakadepende sa ating pakiramdam. Kasi kung minsan sa ating mga tao, nakadepende sa pakiramdam kung tayo ay iibig lalapit sa ating Panginoon. Nakadepende sa ating pakiramdam kung mamahalin natin yung ating mga kapwa. Alam po iyan ng mga mag-asawa, hindi ho ba? Hindi po pinipilit ang magmahal. Kung minsan, may mga araw naman po talaga na mahirap mahalin yung mga asawa po, di ba? May mga araw na nakakainis talaga. Wala sa pakiramdam natin na mahalin sila. Pero anong ginagawa po ng mga nagmamahal na mag-asawa? Kahit na mahirap, kahit na wala sa pakiramdam, patuloy na pinaglilingkuran yung kanilang mga asawa. Pinipili po nila na mahalin dahil sa pagmamahal. Ang pagmamahal po na utos ng Diyos, unang-una sa lahat, hindi pinipilit, kundi pinipili. Yung ikalawa po, kapag ang Diyos sinasabi niyang magmahal tayo, ano pong ibig sabihin nito? Yung pagmamahal po, yung inuutos ng Diyos na magmahal sa atin, palagi siyang nagpapadala ng biyaya para magampanan natin yung pagmamahal natin sa ating mga kapwa. Kasi kung sa sarili lang po nating kakayanan, mahihirapan talaga tayo na ipakita, isabuhay yung pagmamahal. Kaya dapat maging malinaw sa atin, yung pagmamahal ay biyaya ng Diyos. Kaya kung hindi tayo kukuha ng inspirasyon at ng pagmamahal sa Diyos, wala tayong maibibigay na pagmamahal sa ating mga kapwa. Kung may maibigay man tayo, palaging kulang ito.
Kaya napakahalaga na palagi tayong magbubukas ng ating mga sarili sa ating Panginoon para mapunan tayo ng pagmamahal na ibabahagi natin sa ating mga kapwa. Yung imbitasyon po, magbukas sa Diyos para yung Diyos mabigyan tayo at mapunan tayo ng pagmamahal na katulad ng sa Kanya. Biyaya po ang pagmamahal na iniuutos ng ating Panginoon. Kaya makikita rin po natin sa ating mga buhay, yung buhay din po ng ating Panginoon. Nung nahihirapan na siyang mahalin yung taong bayan, nung siya ay nakapako sa krus, anong sinabi ng Panginoon? Panginoon, patawarin mo sila. Para bang sinasabi niya, Diyos Ama, nahihirapan ako. Bigyan mo ako ng lakas ng pagmamahal upang mapatawad ko itong mga taong ito, upang patuloy ko silang mahalin, patuloy kong ialay yung aking buhay para sa kanilang lahat. Humihingi siya ng grasya sa kanyang Ama para maipagpatuloy yung kanyang pag-aalay ng buhay sa ating lahat. Kailangan po natin ng Diyos sa ating pagmamahal. Kaya sinasabi din sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyo, patawarin natin yung ating mga kaaway. At pagkatapos nun, sabi niya, ipagdasal nyo rin yung mga umuusig sa inyo. Ano pong ibig sabihin noon? Totoo po yung sinasabi noon na hindi natin kaya ng tayo lamang. Palagi natin kailangang humingi ng inspirasyon at pagpapala sa Diyos upang tunay nating maipakita yung pagmamahal sa bawat isa. Yung pagmamahal po, uulitin ko, ito po ay pinipili at hindi pinipilit. At ang pagmamahal ay biyaya mula sa ating Diyos. Kaya nawa, patuloy nating buksan yung ating mga buhay sa pagmamahal ng Diyos. At nais ko pong tapusin yung aking pagninilay sa isa pong kwento ng mag-asawa. Meron pong isang nanay, yung kanyang asawa ay nagkaroon ng malubhang sakit. At hindi na nakakatayo, palagi na lang nakahiga, bedridden na po. At minsan may bumisita sa kanila na isang pari at pinagdasal yung kanyang asawang may sakit. Tapos pagkatapos ipagdasal nung pari, nakita niya yung pag-aasikaso ng asawa. Bago umalis yung pari, sabi nung asawa, Father, pwede ka bang makausap? Pwede mo po ba akong ipagdasal? Bakit naman ho? Kasi po, kung minsan ay nahihirapan na talaga ako na paglingkuran yung aking asawang may sakit. Ang hirap-hirap na po kung minsan na gumising na tumayo sa araw-araw para alagaan siya. Kaya, Father, ang hiling ko lang po, patuloy niyo po akong ipagdasal. Kasi yung pagdadasal po, yun po yung kinakapitan ko para bumangon na araw-araw, para patuloy na paglingkuran yung aking asawang may sakit. Mga minamahal ko mga kapatid, kung titingnan po natin, wala na rin sa kanyang pakiramdam. Hindi niya na-feel na paglingkuran yung kanyang asawa. Pero dahil merong pagmamahal ng Diyos na patuloy na pumapasok sa kanya, iyon yung nagbibigay ng inspirasyon sa kanya para patuloy na bumangon at patuloy na paglingkuran, alagaan yung kanyang minamahal na asawa. At ito rin po yung imbitasyon sa atin. May mga panahon po na yung mga katabi po ninyo, mahirap ding mahalin. Pag nahihirapan po kayong mahalin yung bawat isa, ang una po ninyong tingnan, unang lapitan ay ang ating Panginoon. Humingi tayo ng grasya sa Kanya upang magawa natin yung Kanyang iniuutos na magmahal. At makakatiyak po tayo, kapag tayo ay palaging bukas sa Diyos, hindi siya magkukulang sa pagbibigay ng pagmamahal na kinakailangan natin upang tunay tayong makapagmahal ng ating kapwa at upang tayo ay maging tunay
na mapabilang sa kaharian ng Diyos, ngayon pa lang hanggang sa magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na pukawin ng kanyang pag-ibig. Ang lahat at ang kanyang pag-ibig ay makatatak sa ating pakikitungo sa bawat isa. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa bilang puso ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang huwag kaligtaan kailanman ang magpadama ng habag sa mga kapuspalad, sa mga walang nagmamahal, at sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang pakitumuhan ang bawat tao ng may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit at matatanda, naway magkaroon tayo ng higit na habag sa pamamagitan ng banayad na pagpukaw ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin ka at ang aming kapwa nang walang hangganan katulad ng ginagawa mo. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugot akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo. Aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasabot, humingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na itinalaga namin sa iyo, upang kalugdan mo ang mga inihahain naming ito, at kami laging dulutan ito ng pagliligtas mo, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel,
na nagsisiawit ang papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasanin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin kami, Yadya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang sino man sa akin nananahan, mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y munga ng masagana, siya sa amay nagbigay ng karal.
Announcement. Inihandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Medalyon tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building, ground floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para taong 2024-2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok na grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 pesos ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page. Para sa iba pong tulong pang-edukasyon, pinansyal, diskwento, at mga scholarship, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929 o 8244-5609 at 0966-211-2152. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa buo naming katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan, upang sa pagsasalo namin sa pakikinabang, ang ganap mong pagliligtas ay aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, yung patuloy pong mga paalala sa atin, huwag po nating kakalimutan na hindi lang sapat na alam natin kung ano yung tama at mensahe ng Panginoon. Dapat yung alam nating tama at utos ng ating Panginoon, isinasabuhay natin. At yung kanyang utos na magmahal, palagi nating tandaan, ito ay malayang,
ipinapapili sa atin, hindi tayo pinipilit. At nawa sa mga panahon na tayo ay nahihirapang magmahal, buksan natin ang ating sarili sa pagbibigay ng biyaya nito ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati